Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Jubayna Majid Ismael, isang Buffield student. Sa video natin ngayon, aking tatalakayin ang patungkol sa phonemic chart ng ponemang katinig at ponemang patinig ng wikang Filipino. Mahalaga ang pag-unawa sa mga ponema dahil ito ang pinakamaliit na unit ng tunog na nagbabago ng kahulugan sa isang salita. Sa pamamagitan ng chart na ito, maunawaan natin kung paano nabubuo ang mga salita at paano natin maipapahayag ng tama ang ating wika. Halina't samahan niyo akong alamin at talakayin ang ponemang katinig at ponemang patinig ng wikang Filipino. Ang phonemic chart ng ponemang katinig ay binubuo ng paraan ng artikulasyon at punto ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon dito inilalarawan at ipinapakita kung paano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung paano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponemang katinig. Mayroon tayong 6 na paraan ng artikulasyon makikita sa gilid. Una nito ay ang pasara or the stop. Ang pasara, ang daanan ng hangin ay hinaharang or harang na harang ang daanan ng hangin. From the word itself, pasara, ibig sabihin hinaharang ang daanan ng hangin. Pangalawa ay ang pailong or the nasal. Dito ang hangin ay nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulo ng dila sa itaas ng mga ngipin, o kaya ay dahil sa pagbara ng velum, ay hindi sa bigbig kundi sa ilong lumalabas. Pangatlo ay ang pasutsot or the fricative. Ang hangin ay lumalabas o dumadaan sa makipot na pagitan ng dila at ngalangala o kaya ibabagtingang tinig. Pang-apat ay ang pagilid or the lateral. Dito ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila o bibig sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid. Panglima ay ang pakatal or the liquid tap. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulong nakaarkong dila. Pang-anim ay ang malapatinig or diglide. Dito nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. At sa punto ng artikulasyon naman, dito naglalarawan kung saang bahagi ng ating bibig nagaganap ang saglit na pagpigil o pag-abala sa paglabas ng hangin sa pagbigkas ng isang katinig. Mayroon tayong 5 punto ng artikulasyon makikita sa itaas. Una, ang panlabi or the bilabial. Ang panlabi, ang ibabang labi ay dumidikit sa loob ng mga ngipin. Pangalawa ay ang pangngipin or the dental. Ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin. Pangatlo, ang panggilagid or the alveolar. Ang ibabaw ng dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. Pang-apat, ang pangalangala or the velar. Dito, ang ibabaw ng punong dila ay dumidikit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. Panglima ay ang glottal or impit na tunog. Dito, ang babagtingang tinig ay naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng hangin, presyon ng palabas na hininga upang lumika ng paimpit o pasutsot na tunog. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang nakapaloob sa ponemang katinig. Una, ang titik P na panlabi. Ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na walang tunog. Palaka. Palaka. Pangalawa ay ang titik B, panlabi. Ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na may tunog. B, b, bahay, b, bahay. Pangatlo ay ang titik M, panlabi. At ang paraan ng artikulasyon nito ay pailong na may tunog.
Mangga. Mangga. Next is the titik T, pangngipin, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na walang tunog. Tindahan. Tindahan. Next is the titik D, pangngipin, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na may tunog. D. Doktor. D. Doktor. Next is the panggilagid. Panggilagid na titik S. Ang paraan ng artikulasyon nito ay pasutsut na walang tunog. Suklay. Suklay. Next is ang titik L, panggilagid, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pagilid na may tunog. Pagilid na may tunog. Laptop. Laptop. Next is ang panggilagid na titik R, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pakatal na may tunog. Relo. Relo. At ang kasunod ay ang velar, ang titik na K, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na walang tunog. Kahoy. Kahoy. Next is ang titik na J. Ang titik na J, velar, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na may tunog. Galon. Galon. Next ay ang titik ng, ito ang titik na ng velar. Ito ay pailong na may tunog. Ngipin. Ngipin. Next ay ang velar na titik Y at W. At ang paraan ng artikulasyon nito ay malapatinig na may tunog. Yaya. Yaya. Next is walis. Walis. And next is the glottal, at ang paraan ng artikulasyon nito ay pasara na walang tunog. So, impeach siya. Halimbawa nito ay isda, bata. So, yun yung tunog ng glottal. At ang panghuli ay ang pasutsut na walang tunog. Halaman. Halaman. So, yun yung iba't ibang anyo at tunog ng ponemang katinig. Ngayon naman ay dumako tayo sa ponemang patinig. Sa ponemang patinig, ang ayos ng dila ay makikita sa mataas, gitna, at mababa. At sa bahagi ng dila naman sa pagbigkas ng mga ponemang patinig, ito ay binubuo ng harap, sentral, at likod. Ang ponemang I ay makikita sa mataas, at ang bahagi ng dila nito ay makikita sa harap. I, isda. I, isda. Pangalawa ay ang ponemang E. Ang ponemang E, ang ayos ng dila ay nasa gitna, at makikita ang bahagi ng dila sa harap. Ewan. Ewan. Ang ponemang A ay binibigkas ng mababa na pasentral, dahil ang bahagi ng dila ay makikita sa sentral. Ama. Next ay ang ponemang O. Ang ponemang O ay nasa gitna, at ang bahagi ng dila nito ay nasa likod.
O, orasan. At ang panghuli ay ang punemang U. Ang punemang U ay mataas na palikod dahil ang bahagi ng dila ay makikita sa likuran or sa likod. U, ulo. At doon nagtatapos ang ating video. Naway may natutunan kayo sa aking ibinahaging kaalaman.